Comment ng isang INC member, ang sabi niya ganito, kapag ang relihyon mo ay naniniwala na ang Diyos ay dalawa o tatlo, hindi yan sa Diyos kundi sa kaaway ng Diyos. Magsuri po kayo ng mabuti. Okay, hindi nila alam kung ano pa ibig sabihin ng iisa. Binibilang kasi nila isa, dalawa, o hindi daw pwedeng maging dalawa, isa. Kasi dapat isa lang. Iisa. Halimbawa, si Adan, si Eva. Saan ba galing si Eva? Di ba galing sa isa? O binibilang nyo kasi, kaya dalawa, isa. Pareho lang yun, parehong tao. Galing sa isa. Ganun din ang Diyos. O, nanganak siya, ilan na sila? Dalawa, bilang mo. Pero iisa pa rin yun. Basahin natin yung Genesis 1:26. O, nakasulat, God. Ano bang nakalagay sa God? Elohim. Yung Elohim ay plural. O, salitang Elohim plural. Yung singular ay Eluwa. Yan ang ginamit sa original na Hebrew manuscript. O, God, Elohim, and said God, sabi ng Elohim, let us make man in our image according to our likeness. Sino ba yung kalarawan? Hindi yung kanyang anak. Sino ba ang kanyang anak? Ang Panginoon Kristo. Basahin natin yung Hebreo 1:3. O palibhasa siya sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay. Sino ba tunay? Nalarawan ng kanyang pagka-Diyos. Ng kanyang pagka-Diyos. O sino ba yun? Yung lumuklok, lumuklok sa kanan ng karangalan, sa kaitasan. Di ba ang Panginoon Kristo? Siya yung tunay na kalarawan. Siya yung kausap doon sa Genesis 1:26 nung hindi pa siya nagkatawang tao dito sa lupa. Umiiral siya, kasama na siya ng Ama. Sa Kawikaan 8:22. O bago pa ang sanglibutan. Ganon din ang sinabi niya doon sa Juan 17:5. O bago pa ang sanglibutan ay naging gayon, biro na sa kaluwalhatian. Di ba? Gaya ng sinabi sa Hebreo 1:3. Siya ang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. O dapat kayo ang magsuri ng mabuti kung ano ba talaga ang salin ng Biblia na ginamit na original. Yan ay plural, God. O iisa. Pareho iisa. Isa lang. Dalawa. Binibilang nyo kasi isa, dalawa. Pareho lang Diyos yun. Iisa.